Maraming salamat sa inyong pag-aantabay sa programa ng Inkoy Palaboy. Ipapakita ko lang sa inyo ang mga iba't ibang uring barya. Ito po yung 1963 1 centavo. Nagkaroon po tayo nito. Kapanahunan ito ng mga Amerikano. Ito rin ang 1 centavo. Lapu-lapu po ito. Yan, parang silver. Nagkaroon po tayo niyan noong unang panahon. Napakaganda ang ating mga tinatawag natin mga barya noon. Yan ay napakagaan po iyan. Napakagaan. Yan. Lapu-lapu po yan. 1 centavo. Meron po yan noong 1982. Kung naabutan nyo yan, ay nako, masasabi mo na may halaga ang pera na yan noon. At ito naman, sa makabagong 1 centavo natin noong 2014, yan po ang makabago po natin na 1 centavo. Ito naman ay 1944 na 1 centavo noong 1963. Yan ang 1969 natin, 1974, 1976, 1978. Yun pa rin ang ginagamit ng mga barya ng 1 centavo. 1979, nakakabili po iyan ng unang panahon. 1981, yan. 1982, yan pa rin ang ginagamit na 1 centavo. Ito yung 2014 natin. Yan, pero hindi ko ramdam yan. Okay. Ngayon naman, nasa 5 centavo na naman po tayo. Papakita ko sa inyo, napakaganda nito guys. Itong 1934 na yan. 5 centavos ito. Yan. Napakaganda po ito. Kapanahunan po ito ng mga Amerikano na nagpagawa sila ng ganito. Meron po mga ganito. Ang ganda nito. Gandang ano niyan. Coins. 1968, 72, 74, ito ang ginagamit ng 5 centavo. Di ba? Ang ganda talaga nito. Di ba? Ito naman 1979 to 82. Ito naman maraming nakaabot nito. Naabutan ko ito. Yan. Naabutan ko ito ng kapanahunan na to. Ang ganda nito. Kung meron ka nito noon, makakabili ka na ng mga biscuits. Lahat ng mga may edad na ngayon, makaka-relate kayo sa mga ganito. Kumbaga, part na po ito ng history ng ating bansa na ginagamit ang mga ganitong uring mga lumang barya natin noong kapanahunan. Yan. Diba? Ang ganda. Ang kagaan yan. Ito naman ang makabagong tinatawag natin na 5 centavos. Ito siya. Ito talaga yung mga naabutan ng mga makabagong tao ngayon. Mga butas na yan. Marami yan. Kumbaga, ito naman ang pinakabago talaga ng 2017. 5 centavo. Halos hindi na yan pinapansin sa mga kabataan ngayon pag nagkaroon ng mga ganyan. Pero dati, nabibili yan. Kasi ngayon, mababa na kasi ang value ng pera natin. Hindi na yan nabibili. Yan ang 5 centavos. Ngayon naman pupuntahan natin ang 10 centavos. Ito, kapanahunan din ito ng mga Amerikano. 10 centavos po ito. 1968 po ito ginawa ng mga coins. Maganda rin ito. Yan. Diba ang ganda? Meron tayong 1964, 63, 62, 60. Tapos ito naman ang lumabas ng mga kasunod na yan. Itong mga barya na yan. Ganito ang itsura ng mga barya noon. 1971, 68. Ito naman ang kasunod na 10 centavos. Ito yung naabutan ko ng mga barya na yan. Nakakabili ito nung kapanahunan namin. Naku, sa mga kaway-kaway dyan, sa mga kapanahunan nito. At ito naman 10 centavos na ito. Ito yung makabago na yan. Ito rin may ganitong 10 centavos. May ganitong 10 centavos din. Isda po ito. Yan ang pambansang isda natin, bangus. Yun dati. Yun ang mga ginagamit ng mga barya.
At ngayon naman, di ba? Ganyan-ganyan lang yan. Sobrang gaan ng barya na yan. Ganyan-ganyan lang yan. At ngayon naman, ito na yung mga makabagong 10 centavos. Hindi na rin masyado ginagamit ito. Kasi nawala na rin ito sa ere. Ganyan. Yan, parang hindi siya gold, parang maroon. Maraming nakaabot nito pero hindi na lang masyado ginagamit to kasi sobrang baba na ng halaga ng pera natin. Ngayon naman 25 centavo na naman ang aking ipapakita sa inyo. 1958 ganito ang pera natin. 1964 ganito na rin. 25 centavos. 1971 ganyan 25 centavos. Ito mga ganyan na ang mga uring 25 centavos. Itong 25 centavos na yan, naabutan ko yan. At saka ito naman, ganun pa rin yan. Maraming mga kababayan natin na naabutan pa to. At maganda lang talaga natin i-muni-muni ang ating mga nakaraan. Ito 25 centavos, ito butterfly, paro-paro po ito. Maraming nakaabot nito sa mga kapanahunan 1977, 78, merong 1992 na mga ganyan. Tapos maganda ho yung barya na yan, magandang quality ang barya na yan. Itong paro-paro na to, gold po ang kulay niyan. Naku, kung meron ka niyan dati, kakabili ka na ng mga pagkain. Ito naman 1966 na po iyan, na 25 centavos. Ito yung bagong 25 centavos. Yan ay nasa mga 2017, 16, mga ganyan. 2014. Ito naman ang mga pinakabago talaga na 25 centavos. Naabutan talaga natin to pero hindi na lang gaano nagagamit kasi parang wala nang halaga. Dahil piso na lang na nakikilala ngayon sa mga tindahan. Piso na ang ginagamit. 25 centavos hindi masyado pansin kasi wala nang ganyang mga kamura. Ganyan lang yan. Naka-arrange lang yan per year. Pinaghirapan yan. Ngayon, ito yung 2015 natin. Naabutan niyo yan. Parang gold pa rin yan. Ito yung 2014 ng mga 25 centavos. At saka marami pa akong ibabahagi sa inyo ng mga lumang barya natin. Nasa 25 centavos yun, di ba? Ngayon 50 centavos na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Ganyan ang mukha ng 5 centavos noon. Yan, 50 centavos. Naabutan ko itong agila na yan. Makakabili ka na ng isang biskwit niyan at saka tinatawag natin na isang ice candy niya noon. Ewan ko lang ngayon, wala na. Ang sumunod ng malaking agila na yon, yung silver, meron ding maliit na agila na gold pero maliit siya. Ngayon naman andito naman tayo sa 1 peso. 1 peso po tayo ng 1972 at saka 1974. Ito po ay Dr. Jose Rizal ang nakalagay doon. Magandang uring barya po iyon. Sumunod naman ng 1 peso, yung mga gano'n na. Tapos itong 1 peso na to, ito na mga bago. Ito nang ginagamit natin ngayon, mga ganyan. Ito yung pinakabago na 1 peso. Yan, 1 peso yan. Ganyan na. Tapos ito na yung 1 peso na medyo luma-luma. At saka ito yung mga small 1 peso noon. 1991 po iyan. 1990. Yan ay mga kalabaw. Naabutan niyo to. Kalabaw ang forma niyan. Ito naman, mga iba't ibang 1 peso pa rin yan pero commemorative. Nauuso lang yan kasi may mga selebrasyon ginagawa ang ganyan. Yan, commemorative ang tawag niya. Ngayon naman, ito yung kalabaw. Maraming nakahawak nitong kalabaw na to. Kalabaw. Naku, pag meron kanyan dati sa kapanahunan, ay naku,
may makabili ka na ng ano niyan, ice candy, biscuit, makakain ka na niyan. Ito naman mga commemorative din ito ng mga barya. Nakahawak din ako ng mga ganyan, mga pisong ganyan. Ito ang Dr. Jose Rizal na mga 1 peso coin. Ngayon naman, next na naman, pupuntahan naman natin ang ibang barya pa. Nagkaroon tayo ng 2 peso coins nung unang panahon. Ito tinatawag na niyog. Ang niyog nung kapanahunan ko, naku, malaking value na yan. Makakabili ka na ng isang supot na ano yan, yung tigpipiso, yung isang bag talaga niyan. Makakabili ka niyan. Yan, niyog po yan, niyog. In English, coconut. May nakahawak ako ng ganyan, nakabili ako ng ganyan. Naku naman, yung pera na yan, ay nako, may value sa akin yan. Meron akong history sa perang itong niyog na yan. Diyan ako napalo ako niya ng ano na yan, dahil nagkaroon ako ng ganyan na pera ng niyog na yan. Akala nila hindi akin yun, pero binigay pala ng ninang ko yun. Nakabili ako ng isang supot na hibi pa ang uso namin noon. Hibi 5 peso naman po tayo. Nagkaroon tayo ng ganito, yung bulaklak na 5 peso. Ang ano naman yan, gold. Ito yung kapanahunan ni Marcos na po ito, 1975, 5 peso coins. Yan po yan, dahil nag-iisa lang yan. 5 peso coins. Ito naman ang mga commemorative 5 peso. Yan, ito rin commemorative din to. Kumbaga, kunti lang ginawa nito. Ito naman ang ginagamit natin ngayon, 5 peso coins. Alam nyo na yan. Itong parang gold na 5 peso, alam nyo na rin yan. Kasi kapanahunan natin ito. Meron tayong mga ganitong mga barya. Yun, nagtatapos tayo sa 5 peso. Ngayon na naman, pupuntahan na naman natin ang 10 peso coins. Ibabahagi ko sa inyo, ito yung bago natin. 2018, 19 ginagamit natin. Ito naman ang 2010 pababa. Yun, itong formang yon, yung may gold sa gitna. Ito namang pure silver, yun talagang ginagamit natin ngayon. Pero itong may gold sa gitna, ginagamit pa rin natin ngayon. Ang 10 peso na yan. Pero ang liliit na lang ng halaga ng mga yan. Sobrang liit na lang ng halaga talaga. Ito naman ang panibago natin. Napakauna-unahang 20 pesos coins natin. Ganyan-ganyan lang yan. Nakahawak na rin tayo niyan. Yan na rin ang ginagamit natin ngayon. Yun lang muna ang aking maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-aantabay sa Inkoy Palaboy. Marami pa akong ibabahagi sa inyo ng mga totoong kwento. Sana suportahan nyo lagi ang aking mga ilalabas na mga videos